Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, dumating kay David ang balitang si Absalom na ang kinikilalang hari ng Israel. Sinabi niya sa mga kasama, "Mabuti pa'y umalis tayo sa Jerusalem. Kung hindi, nanganganib tayo kay Absalom. Magmadali tayo at baka abutin niya. Kapahamakan ang sasapitin natin pagkat wala siyang igagalang isa man sa lungsod." Si David ay umiiyak na umahon sa bundok ng mga olibo. Wala siyang sandalyas at nakatalukbong, tanda ng kalungkutan. Lahat ng kasama niya ay nakatalukbong at umiiyak ding umahon. Nang papalapit na sa Bahurim si Haring David, isang kamag-anak ni Saul ang lumabas sa lansangan na nagtutungayaw. Ito'y si Simei na anak ni Gera. Binabato niya si David at ang mga kasama nito, maging alipin o kawal. Ganito ang kanyang isinisigaw, "Lumayas ka, lumayas ka, ikaw na tampalas at uhaw sa dugo. Naghiganti na sa iyo ang Panginoon dahil sa pagpatay sa sambahayan ni Saul at pag-agaw sa kanyang trono. Ibinigay na kay Absalom ang kanyang kaharian. Ikaw na mamamatay tao, sa wakas siningil ka rin sa iyong pagkakautang." Sinabi ni Abisai, "Mahal na hari, di yata't pinahihintulutan ninyong lapastanganin ng hampas lupang ito ang inyong kamahalan. Ipahintulot po ninyong tagpasin ko ang kanyang ulo." Ngunit sinabi ng hari, "Huwag kang makialam sa bagay na ito, Abisai. Ako ang magpapasya nito. Kung iniutos ng Panginoon na sumpain si David, anong karapatan nating sumuway?" Sinabi ni David kay Abisai at sa lahat niyang lingkod, "Kung anak ko mismo ay nagtatangka sa aking buhay, hindi dapat pagtakhan ngayon kung mag-isip ng ganyan ang Benhaminitang ito. Bayaan ninyo siyang magtungayaw at sumpain ako. Anong malay natin, baka ito'y utos ng Panginoon sa kanya. Baka naman kahabagan ako ng Panginoon sa kalagayang ito at pagpalain ako sa halip na sumpain." Patuloy sa paglakad sina David at ang kanyang mga tauhan. Ang salita ng Diyos. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban, ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos, di mo tutulungan. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas. Sa aki tagumpay ang iginagawad, mahina kong loob ay pinalalakas. Kaya ikaw poon ng aking tawagan, sinagot mo ako sa bundok na banal. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ako ay humimlay, agad nakatulog, ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mang kaaway, wala akong takot, humanay man sila sa aking palibot. Halika o Diyos, iligtas mo ako, lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Halika, Panginoon ko, iligtas mo sana ako. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito'y inaalihan ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya maigapos ng matagal, kahit tanikala ang gamitin. Malimit siyang ipangaw at gapusin ng tanikala, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali-bali ang pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi nagsisisigaw siya sa libingan at sa kaburulan, at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanawan na niya si Jesus. Siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya at sumigaw ng malakas, "Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan, alang-alang sa Diyos." Sinabi niya ito sapagkat iniutos sa kanya ni Jesus, "Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito." Tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" "Pulutong, sapagkat marami kami," tugon niya.
at mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag silang palayasin sa lupaing iyon. Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nanginginain. Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu na ang wika, "Papasukin mo na lang kami sa mga baboy," at sila'y pinahintulutan niya. Lumabas sa tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawan na may 2,000 ay sumibad ng takbo tungo sa pampang ng lawa, nahulog sa tubig at nalunod. Nagtatakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon, kaya't pumaroon ang mga tao upang tingnan kung ano nga ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus ay nakita nila ang lalaking inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang isip, at sila'y natakot. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalihan ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya't ipinamanhik nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, "Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo." Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kaparokya. Monday na naman po, kaya tara, simulan natin ang linggong ito sa pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Kasama niyo po ko, Father Kevin Crisostomo ng Diocese of Parañaque. Isa po sa mga assignments namin sa diocese ay ang New Bilibid Prisons, no? At regular po, seminarista pa lang po, na-assign na po kami doon para po sa halos 1 buwan ata na exposure. Napuntahan namin yung iba't ibang mga camp. Merong minimum, merong medium, merong maximum, at merong juvenile. Ang hindi ko po makalimutan sa lahat ng aking exposure dito ay nung ako po ay na-assign sa juvenile na camp. Magsabing juvenile, ito po yung mga minor de edad na sa kasamaang palad nagkamit po ng mga medyo matitindi at mabibigat na mga krimen. Nung nandun po kami, nagkaroon po sila ng play na pinapanood po sa amin at pinakritik na rin. Ang pangalan po ng play ay Bilangguang Walang Rehas. Nagulat po ako doon sa topic, no? At sa tema, sa title. Bakit yon? At eventually, kinikwento nila doon sa play na yon, ano yung mga pinagdaanan nila. Mga pagkakamali, mga pagsisisi, at ngayon na pagsusumikap na magbago ang kanilang buhay. At pagtapos po nung play, nagkaroon kami ng pagkakataon na makakakwentuhan over lunch yung pong scriptwriter. At ang tanong namin yun kagad, bakit bilangguang walang rehas? Sabi nila, alam nyo, mga bro, nung nasa labas pa kami, kahit malaya kami, nakabilanggu pala kami. Kasi alam naman namin yung sitwasyon namin, pwede naming takasan. Masamang bisyo, masamang impluensya, masamang mga kaibigan, pwede naman kaming umalis o umayaw dito sa sitwasyon na to. Pero dahil pinili pa rin naming manatili dito, kahit na alam naming mali, kahit na alam namin makaka-apekto ng di maganda sa amin, kami ay nasa bilangguan na walang rehas. Noong kami ay nasa labas pa. At ngayon, hinahangad naming makalaya, pero nakakulong pa rin kami sa bilangguang walang rehas. Mga kapatid, sa ating mahabang gospel reading na binasa ngayon, narinig natin yung kwento ni Jesus nung siya po ay nasa lupain ng mga Gerasenes. Pag sabi ng Gerasenes, ito po ay nung sa kabilang side ng Sea of Galilee, ito po ay mga foreigners po ang nakatira. Kaya siguro, isa sa mga importanteng detalye dito, bakit may pigs? Bakit may mga baboy? Alam naman natin, hindi kumakain ang mga Hudyo ng baboy, pero dahil po mga foreigners sila, open po sila sa pagkain nito. At ano yung nakita natin sa ating gospel ngayon? Para sa pagninilay natin, 3 letter A madaling tandaan. Unang letter A ay ayaw.
Na-encounter ni Jesus itong lalaki na galing sa libingan. Alam po natin na ang libingan po para sa mga Hudyo ay iniiwasan sapagkat kapag ikay pumunta sa libingan, ikay magiging ritually unclean. Pero ang taong ito, nakatira sa libingan. Hindi lang basta tumatambay doon siya nakatira. At sinasabi po na, ayun, dahil dito, yung kanyang uncleanliness ay nangyari. Alam niyo mga kapatid, minsan po sa buhay natin, ganito rin po tayo para tayong sabi dun sa kwento natin kanina, yung bilanggo, sa bilanggo ang walang rehas. Alam naman nating mali. Alam naman nating hindi tama. Pero makulit pa rin tayo at ini-insist natin na tumira, manatili sa hindi magandang sitwasyon. Hindi natin kayang umayaw. At ito po mga kapatid ay isang paalala sa atin. Pwede naman tayong umayaw sa mga sitwasyon na nagdudulot sa atin ng bigat, ng dumi, ng kasalanan. Pwede bang umayaw na tayo? Pwede ba sabihin natin, tama na, itigil na natin ito? Ito yung nakita ni Jesus. Minsan, ayaw kasi nating umalis dito sa pinagtitirahan nating libingan. Pero, anong nangyari? Konting fast forward. Pinagaling ni Jesus, pinalaya sa masamang espiritu na pagkarami-rami pala, legion ang pangalan, no? At nilipat ngayon saan? Doon sa herd ng mga pigs o swine. Pangalawang letter A ay abala. Dahil ngayon si Jesus napalaya niya itong taong ito sa hindi magandang sitwasyon, merong kapalit Ayun, pumunta doon sa herd ng swine. At syempre, kung may herd ng swine, merong may-ari nito. At nag-react ngayon yung may-ari. Kasi yung mga swine nagpatihulog doon sa bangin. Anong nangyari? Ang tingin nila kay Jesus ay isang abala. Abala si Jesus kasi isipin mo, naging inconvenience pa. Napalaya na nga yung tao sa masamang espiritu, minasama pa si Jesus. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang po, minsan itong tingin din natin, minsan sa pagkilos ng Diyos, abala. Abala lalo na po kapag nagdudulot po ng inconvenience ito sa atin. At mga kapatid, alalahanin natin ito. Actually, ito yung pangatlong letter A, alay. Sa bawat abala na nangyayari, actually minsan alay po yan Anong sabi nating alay? May kapalit. Merong tinatanggal ang Diyos. May inaalis ang Diyos. Para maging maluwag ang ating sitwasyon, pero nakakalungkot ang tingin natin, abala. Mga kapatid, hindi po abala ang Diyos sa buhay natin. May ginagawa siyang maganda. At kasama po sa paggawa ng magandang ito, yung kapalit. Siguro iniisip natin, ano na naman kapalit ang kukunin sa akin ni Lord, no? Kinuha na lahat sa akin, wala na natira. Alam nyo kapatid, minsan ang kailangan natin ialay lang sa Kanya, yung ating kahinaan, para tayo palakasin. Yung ating kasalanan, para tayo ay patawarin. Yung ating pagkukulang, para ito ay Kanyang punuin. Hindi naman natin kailangan mag-alay ng sobra-sobra. Ang Diyos na ang bahala. Pero baka naman, may kinakapitan pa tayo na hindi na dapat natin hawakan, na kailangan natin ibigay sa Diyos, upang nang sa gayon, baguhin niya ito. At sa pag-aalay na ito, magiging mas mabuti tayong tao. Mga kapatid, sa pagninilay natin ngayon, magandang pagdasalan ang mga bagay na ito. Ano ba yung sitwasyon na ayaw ko pang bitawan? Paano ba minsan iniisip ko, abala si Lord sa buhay ko? Dahil sa mga inconvenience na dinudulot ng alay na hinihingi niya sa akin. Pero muli, ang alay na hinihingi niya, baka yung mga bagay na kailangan niyang baguhin upang tayo ay maging mas mabuti. Kaya, pagdasal natin ito, let me pray for you and pray over you. Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami sa biyaya ng kalayaan. Alam namin kaming lahat ay mayroong bilangguan na walang rehas. Mga sitwasyon na ayaw naming pakawalan. Ang sitwasyon ng kasalanan, ng pagkukulang, ng pagtalikod sa iyo. Ngunit ikaw, Panginoon, ay dumarating sa aming buhay para palayain kami. Panginoon, wag sana namin tignan ito bilang abala, kundi aming alalahanin na sa iyong pagdating, may hinihingi kang alay sa amin. At ito ay ang aming mga kasalanan, ang aming kahinaan at pagkukulang, upang ito ay yung patawarin,
upang ito ay iyong punuin, upang ito ay iyong palakasin. Basbasan mo kaming lahat sa pagsimula ng linggong ito. Hiling namin ito sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa ipag-isa sa ating pagninilay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Shoutout muna sa mga involved po sa prison ministry na kanya-kanya po mga parish or kanya-kanya po diocese. Pagpatuloy po natin itong napaganda at meaningful na apostolate na ito sapagkat naniniwala po tayo ang bawat tao may pag-asa at may pagkakataong magbago. Like us and follow us in our social media platforms, TV Maria Philippines. Watch, like, share, and inspire. God bless, and we'll see you soon.